Hi there, this is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-usapan ay tungkol sa Vibe by BPI. In this video ay i-discuss ko sa inyo kung ano ba tong app na ito, ano yung mga updated features meron ang ating Vibe, and paano nga ba tayo mag-earn ng points, and ano-ano nga ba yung pagkakaiba ng Vibe app versus doon sa mga application na similar lang din naman yung mga features. Lahat ng ito ay ating pag-usapan, and if you are ready, let's begin. In my previous video ay na-discuss ko na nga sa inyo kung ano yung BPI Vibe app. And of course, yung mga basic na features meron ito. So in this video ay magfo-focus tayo doon sa mga updated features niya, and of course kung paano yung tayo mag-earn ng points using this application. Una sa lahat, ano nga ba muna ang BPI Vibe? Vibe is BPI's one-stop lifestyle app that makes your everyday digital banking more rewarding. Its e-wallet feature allows you to do secure, cashless, and quick day-to-day payment transactions. So meaning to say, ang ating BPI Vibe app ay katulad lamang din siya ng mga e-wallet apps na meron tayo like GCash, Maya, ShopeePay, and marami pang iba. So katulad ng mga e-wallets na ito, ay same din po yung features na meron ng ating Vibe app. Katulad na lamang ng pag-store ng mga funds, and nagagamit natin siya sa day-to-day transactions natin and mga cashless payments. Katulad nga ng ating mga e-wallets, ay meron tayong mga unique features. So ano nga ba yung mga updated features ng ating BPI Vibe app? Una sa lahat ay add and send money. So, para sa ibang mga e-wallets ay may mga ganito na rin silang features. Pwede tayong mag-add ng ating mga funds using yung ating BPI account. So, pwede tayong mag-add ng money papunta kay Vibe, manggagaling mismo sa ating mga BPI account, then papunta kay Vibe. Pwede rin naman vice versa na magsasend tayo ng funds magmula kay Vibe papunta kay BPI account. And also, pwedeng via QR generation. So, mag-a-add lang tayo ng ating mga QR doon sa ating Vibe app, and then mag-a-add na po ng money or yung fund natin doon sa ating BPI Vibe app. And also, pwede rin po siya ng Vibe to Vibe din po yung transactions. Pwede rin po tayong mag-add ng money using our partner kiosk like mga Pay and Go. So, usually makikita nyo to sa mga Lawsons. Doon pwede rin po tayong mag-add ng fund. And of course, para safe po ang ating mga funds sa pagsasendan, ay may security feature ito na kung saan ay magsasend siya ng OTP doon sa ating mga mobile numbers. Next is Scan to Pay. So, itong feature na ito ay pwede natin siyang magamit na pambayad doon sa ating mga services and then products na binibili. So, kung meron po tayong mga makikita na QRPH, pwede pong gamitin doon si ating BPI Vibe. So, kailangan lang natin na i-scan yung QR ng ating mga partner merchants, and then automatic na magta-transfer na po yung funds. So, parang katulad lamang din po siya ng ating mga GCash na kapag tayo ay bumili ng products ay pwedeng via QR na lang ang ating pambayad. Next is Pay Bills with Vibe. So, before ay wala pa kasing ganitong feature si Vibe. So, ngayon ay pwede na natin siyang gamitin pambayad ng ating mga bills. Or kasi ay medyo mangilan-ngilan pa lamang yung pwede nating bayaran dito sa BPI Vibe. Pwede tayong magbayad dito ng electricity, mga credit card bills natin, and marami pang iba. So, pwede nyong may scan yung mga partner merchants natin na pwedeng bayaran doon sa ating application. Next is cardless withdrawal. So, itong ating Vibe natin ay meron din siyang feature na cardless withdrawal. So, kahit wala po kayong debit card, ay pwede po tayong makapag-cash out dito sa ating Vibe app. Para sa kaalaman ng iba, ay hindi lamang po kasi existing BPI clients ang pwede mag-install ng ating Vibe. Pwede rin po itong ma-enjoy ng iba na wala pang mga BPI accounts.
So, ang kailangan lamang po natin ay meron po tayong one valid ID, and of course, kailangan natin na 18 years old and up po tayo para makapag-register tayo sa BPI Vibe App. And of course, kailangan din natin ng active mobile number. Eto kasing BPI Vibe ay isang option natin na kung wala pa tayong enough fund para makapag-open ng account with BPI, ay pwedeng-pwedeng eto muna yung maging alternate natin para sa account opening. At the same time, since eto ay may cardless withdrawal features na rin, ay pwedeng-pwede tayong makapag-withdraw using our BPI ATM machines. So, hindi na natin kailangan na magkaroon pa ng debit card para makapag-withdraw using this application. So, ang pinaka-updated feature niya na pinaka-gustong-gusto ko sa lahat is yung nag-earn tayo ng points kapag ginagamit natin ang Vibe application. So, ito yung pinaka-exciting part. Before kasi ay nagkakaroon lang tayo ng points kapag meron tayong existing credit card na kay BPI. Pero ngayon, etong Vibe natin, pwede na tayong makapag-earn ng points sa bawat transactions natin kay BPI Vibe app. Ano-ano nga ba yung mga way para makapag-earn tayo ng points kay BPI? So, kung meron po tayong mga loans kay BPI, kapag tayo ay na-approve sa ating mga auto loan or di naman kaya housing loan, magkakaroon po tayo ng 50 points for every successful 5,000 monthly amortization. So, imagine, nag-loan ka lang, nagkaroon ka pa ng points doon sa ating mga Vibe app. Sa ating namang personal loan ay 30 points for every successful 2,000 loan amortization. So, sa ating credit card naman, nakadepende po kung anong credit card yung meron tayo para tayo ay makapag-earn ng points. So, 1 point for every 35 spend kung gold or blue rewards card yung ginamit natin. 1 point for every 50 pesos spend naman kapag BPI Edge. 2 points naman for every 30 pesos spent Platinum card, and 2 points for every 20 pesos spent doon sa ating Visa Signature card. So, kung tayo naman din ay magpapapalit ng dollar online, ay meron din pong points na makukuha. So, 5 points for every $100 na equivalent ang maipapalit natin sa ating BPI app. Kung mapapansin nyo doon sa ating mga BPI application, ay may portion na tayo para magpapalit ng dollars. Pwedeng peso to dollar, pwede namang dollar to peso. Pero syempre, kung magpapapalit tayo online ng mga forex transactions, ay applicable lamang ito doon sa may mga existing na dollar account na kay BPI. Pero imagine, nagpapalit ka lang ng dollar, may points ka pa. Next is payment ng bills. So, kapag nag-pay bills din tayo sa ating BPI Vibe, ay mag-earn din tayo ng points. So, ay first-time payers for 6 months. So, kaka-install lang natin ng app, then trinay natin na magbayad ng ating mga bills using the Vibe, ay mag-earn tayo ng 100 points. So, for first 6 months lang po ito. 20 points kapag repeat transaction yung ginagawa natin isang beses sa loob ng isang buwan. So, kapag tayo ay nag-pay ng bills, ay mag-earn tayo ng 20 points. So, isang beses lang dapat sa isang buwan na gamitin natin siya pang pay ng bills para makapag-earn tayo ng 20 points. Next naman is via payments sa ating mga QR. Kapag ginamit natin siya na pambayad doon sa mga ating QR transactions, ay mag-earn po tayo ng 100 points. At least 400 pesos dapat yung transactions natin. So, ang gamit ay QRPH powered by BPI. So, may mga merchants kasi tayo na partner na ang ginagamit nila is yung QRPH mismo ni BPI. So, kapag doon natin siya in-scan ay makapag-earn tayo ng 100 points. Pero kung hindi naman powered by BPI or QRPH mo ng ating mga other banks, ay mag-earn pa rin naman po tayo ng points. Kaso 25 points lamang ang credit on sa ating BPI Vibe. So, pwede rin po tayong makapag-earn ng points using our open banking. Ano nga ba yung mga open banking? Ito yung BPI to Cash. Ginagamit kasi itong
feature na ito kung papadala tayo ng remittances from mga Palawan, Cebuana, parang mga partners natin. So, doon nila pipick upin yung pera. Yung mga BPI to cash, quick pay, load po doon sa ating Shopee Pay. Pero kapag tayo ay nag-load sa ating Shopee Pay, minimum of 100 pesos po dapat yung ating ita-transfer or i-credit doon sa Shopee Pay para makapag-earn tayo ng 10 points. Next is investment. So kapag tayo ay nag-open ng ating mga investment account, like mga UITF, mutual fund, usually online na ginagawa itong pag-open ng mga investment eh. Sa unang pag-open po natin ng investment, unang account natin ay makakapag-earn tayo ng 1,000 points. So for every subscription naman, kunwari, gusto mong magdagdag ng fund doon sa ating investment, mag-earn po siya ng 1 point for every successful subscription doon sa ating investment account. Next is Wealth Builder. So si Wealth Builder kasi, ito yung klase ng investment na merong kasamang insurance. So, ito ay product mismo ni BPI. Kapag tayo ay nag-open ng BPI Wealth Builder, ay mag-earn po tayo ng points for every 1,000 na subscription po doon sa ating investment na yon. And then mag-earn naman tayo ng 1,000 points para doon sa pag-open natin mismo ng account na yon. If ever na interested kayo sa BPI Wealth Builder, ay pwede naman tayo magpa-discuss doon sa BPI branch, sa mga staff doon. Discuss ko na to sa previous video ko, ay nag-earn din po tayo ng points. So for every 1,000 na deposit balance sa ating BPI Saver Plus, ay nag-earn po siya ng 2 points. Then nagta-times 2 or nagta-times 3 po siya yung points natin, depende po doon sa inilalagay natin sa ating mga Saver Plus. Meron din po tayong hashtag SaveUp na kung saan ay pwede rin tayong makakuha ng points using this account. So, kailangan lang din natin na mag-open ng hashtag SaveUp account doon sa ating BPI. Ito ay para doon lamang sa mga first-timer na BPI client. So, wala pa silang account before and then nag-open sila online. So, makakapag-earn din tayo ng 1,000 points kapag tayo ay nag-open ng hashtag SaveUp. So, marami po tayong ways ng pag-earn doon sa ating Vibe app. Ito yung pagkakaiba kasi niya doon sa other e-wallet transactions natin and ito yung nakakapag-stand out sa kanya. So, ito yung mga reason kung bakit kailangan pa natin siyang i-install. Ang Vibe kasi natin ay free of charges po tayo kapag tayo nag-transfer sa other banks. So, unlike kasi sa mismong BPI application na kapag tayo ay nag-transfer doon sa other bank and gumamit tayo ng InstaPay, meron po itong charge na 10 pesos. So, kung kay Vibe natin, kailangan muna nating i-transfer yung BPI fund natin papunta kay Vibe, then Vibe papunta sa other bank para hindi po tayo ma-charge ng InstaPay transactions. So, I hope na nakatulong itong video na to sa inyo para mas ma-appreciate nyo pa si BPI Vibe App. So, if you have any transactions or na gusto nyo pong i-discuss ko, I feel free to comment down below and itatry nating sagutan yan. So, again, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So until to the next vlog, guys. Bye-bye!